Tingnan natin ang opinyon ng mga tao dito. Lord, tayuan mo! Panindigan mo! Tayuan mo! Baka lumaglag dito yun. Parang di tayo sumusunod sa script. Magandang gabi po, Tayuan Mo at Panindigan. And of course, we have Miss Sean Yao. At ngayon, yes, pag-uusapan natin ang mga nasa gitna. Literal po, Nasa mga gitna. kapatid, ako ay middle child. No? Hindi lang nasa gitna ako ng dalawang nagaganda mga babae, ngunit sa totoong buhay ay ako rin ay panggit ng anak. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi mga kapatid. Middle child syndrome. Totoo nga bang kulang sa atensyon? Anong palagay ninyo? Totoo nga ba? Look at me, ma! Look at me! Ewan ko personally, medyo late in life ko na lang nalaman na may gantong syndrome pala. May ganun pala. Tapos habang binabasa ko ulit yung mga research kanina. Nangyayari sa buhay ko to. Nakarelate ka? Oo, kasi pansinin mo, yung dalawa kong kapatid, yung panganay at bunso, ay pinanganak sa St. Luke's Hospital. Ako sa East Avenue lang eh. So inisip Ang ko dami parang... na aksidente dun Feeling ko, aksidente nga rin ako. Di pansinin ninyo di ba may kasabihan, parang if it does not exist in the language, hindi nag-aano sa kultura. Pansinin nyo, meron tayong word for yung pinakauna. Panganay. May Meron tayong word for bunso. Pero sa Pinoy, wala tayong word for yung panggit ng anak. Yes, actually, mga anak sa labas, meron din may pangalan din. Diba? Oo, pero ito. So ganun ba ka-insignificant ang panggit ng anak? Ikaw may mga kilala ka bang mga middle children? Tapos ano napansin nyo? Napapansin ko nga na actually, I find nga na swerte sila dahil mas di sila na pinagtutuunan ng pansin ng kanilang mga parents, di masyado nakatutok sa kanila. So meron silang mas free, mas walang burden ng expectation tulad ng panganay or ng bunso. That's true. In the end, they become more independent. Napapansin ko rin yan kahit sa mga maliliit kong mga pamangkin na mga 3, 4 years old. Sa gitna. Talagang mas may sariling mundo yung middle child. I'm not saying na special sila or anything, pero basta wala siyang wala siyang pakialam dun sa mga kapatid niya, kuya niya, dun sa Totoo mas yan. bata sa kanya. That's true. Basta laro siya doon mag-isa. Gusto niya, nagbabasa siya. Bigyan lang natin paliwanag kasi ayon sa mga may sinasabi na birth order daw, no? May kinalaman ito sa yung parang magiging attitude ng tao paglaki. Okay. Ang panganay kasi, siyempre, unang-unang anak, yung binibigyan ng atensyon, inilalavish ng atensyon. Excited yun. Siyempre, first eh. Okay. Yung pangalawa, well, for a time, bunso din siya. Na ma-excited yung mga parents. Pero, ang problema, pag sinundan siya. Kung gaano kaigsi yung gap. Gano'ng kaigsi. Diba? Kasi minsan natutuon yung atensyon doon sa bunso. So, medyo nadededma yung pangalawa. Yes, but then again, pag kayong excited ka, hindi mo naman alam ganun ka magpupuyat pag mag-aalaga eh. Pag pangalawa na, you're spent. Pero kaya, ano kaya yung konsepto ng lipunan sa middle child? Parang, is this a purely Western concept? O parang sa Pinoy ba, Meron ding nagmamatter ba tong syndrome. ganito? I think it exists. I Regardless think it kung anong exists. side. Yeah, Kaya it nga does. siya napapansin at kaya It does. meron kang nabasang mga research na medyo you can relate to bilang isang middle child. So feeling ko, meron talaga siyang... May pinagdaanan ka, no? Pero tanungin muna natin yung mga kapatid natin sa lansangan kung ano ang kanilang opinion tungkol sa mga middle children. Kasabihan lang yun eh. Ako hindi naman kasi middle child ako. Hindi ako pasaway. Mabait nga ako. Hindi naman siguro. Siguro nasa pagpapalaki rin ng magulang. As of now, yung middle na kid ko, siya ang medyo pasaway. Siguro silo sa panganay at sa bunso. Nag-iinggitan. Nauna yung panganay at saka yung bunso. Halimbawa, hihingi yung panganay. Siyempre, hindi rin patatalo yung pangalawa. May bunso pa. Mahirap hindihan yung panganay. Tapos yung bunso, sa gitna siya eh. Nagbabalik po ang Tayuan Mo at Panindigan at pinag-uusapan natin ang mga middle child. Lord, ikaw ba Ako. bida? Ano? Bida sa pamilya nyo? Hindi nagbabasa ng script. Bida ba ako? Hindi ko alam eh. Parang bida dati yung hanggang ngayon, bida yung bunso. Bakit? Ngayon. Parang, to anak ko pangalawa siya na. Tapos, si Francis! Okay, parang dinadaanan ka lang. Ay, nako, siguro akong
Sigurado ako makaka-relate yung bisita natin ngayon o baka naman mali yung mga pananaw dito. Middle child po siya. Pangatlo po sa 4 na magkakapatid. Okay? May panganay na lalaki, may sumunod na babae, siya po yung pangatlo. Okay? So, meron isang only girl. May isang only only girl. girl. Tapos may bunso pang lalaki. Sobrang isa na yun. Isang Oo nga, only girl, sobra-sobra. diba? One and only, nag-iisang One and only girl. Okay? Isa po siyang freelance writer at director and writer of the indie film Wala Na Naman na entry po sa Guam Film Fest nitong taon na to. Mangyayari po yan sa October. 24 years old po siya, mga kapatid. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon, Mr. Mike Di Maano. Thank you rin. Good evening. Good evening. Good evening, Mike. Okay, Game. game. Sean, Mike. may gusto kang tanongin kay Mike. So, ikaw, naniniwala ka ba sa middle child syndrome bilang nasa sakto kang posisyon sa middle child? Oo, naniniwala ako sa middle child syndrome kasi naranasan ko to eh. At saka nandito ako ngayon, parang napagdadaanan ko pa rin siya. Oh, hanggang ngayon? Well, actually, nakalimutan ko na yun, pero mahirap alisin kasi yung mga experiences, yung mga bagay na naranasan mo na ipinamahagi sa'yo ng parents mo. So parang feeling ko, nandun pa rin. Although, nakaget over na ako sa mga Pasensya stuff na, pinapaalala namin sa'yo ngayon yung mga nakalimutan mo. Paano naging relasyon mo sa mga parents mo? Before, nung bata pa ako, medyo nagpaka-distant ako sa kanila. Okay. Kasi feeling ko unfair, feeling ko hindi balance yung attention na binibigay nila. From the gifts that they give me and they gave to my other siblings. Feeling ko medyo dehado ako. Ano mga agwat ng 4 years and 5. from yung panganay nyo? Yeah. And then, And then yung Ate. sinundan ko 4 years din. For my sister is 4 years also. Okay. So, Ano yung, 4. ano yung Dami mga nun, tingin mo mga example lang na ginawa ng parents mo to make you feel na parang yung middle child? Okay, one example, yung nangyari... Malupit Malupit talaga. Since bata pa kami nun, so parang medyo big thing pa siya para sa amin. Una kasi nagsimula yan sa mga gifts. galit na galit ka nga. Nakikita Yeah. ko. Hindi, Sige, game. Steady lang. Pero kasi hindi ko pa siguro, yan nga, yung sa gifts. Nung pumunta Christmas yung... to? Or Hindi, pasalubong? pasalubong lang siya. Yung pumunta yung airpot ko sa Hong Kong. Nung pag-uwi niya, meron naman ako natanggap. Hindi ko naman sinasabi na aping-api ako. Because I get something. So, pero yung nung bigay sa akin, yung uso pa yung Game & Watch nun eh. Okay. So, steady relax ako. Tapos, pagtingin ko sa kuya ko, Ano na yung kanya? Game Gear yung sa kanya. So, mas advanced yung medyo mas high-tech yung binigay. So, parang feeling ko, mukhang na-dengue ako. Parang feeling ko lugi na, although small thing lang siya. Pero, syempre, pag bata ka pa, yung toys na binibigay, medyo malaki yan eh. Pero Bukod ngayon, sa- Mike, in hindsight, di mo ba inisip na baka binigyan siya ng Game Gear dahil siya yung pinakamatanda and mapapakinabangan mo rin naman yung Game Gear balang Panganay araw? kasi yung nagsasalita, tol. Kaya, Hindi, I'm just curious kasi parang pag dati kasi binibigyan Actually, she's kami- right. parang ipapamana naman sa Di iyo. ba, hand-me-down, lahat yun, na even sa mga shirts. And I'm Yun sure ang pangit problema yung doon feeling, di Aida, ba? na, or Mike, na But- hina-hand-me-down lang sa'yo. Pero Doon sa finances, tinitingnan din minsan yun eh. Ba't bibili ng ganito kung merong hand-me-down? Exactly. Magkakasya naman doon sa ganon. May ganun But ba? Tingnan that mo? not necessarily Oh, because inapi ka. yung nung nun, or did you realize that now that you're older? Or na nung- baka ganun? siguro, pero syempre, bata pa yung mentality mo. Lugi ka eh. So, parang feeling mo, na-dengue ka nga, parang... Pangalawang medyo- ulit na ng Degot eh. Pero medyo feeling mo, medyo dehado. Dehado ka. Medyo dehado ka ng konti. Kasi, Bukod sa material things, saan mo nakita na ikaw yung nag-manifest yung middle child syndrome? material. Siguro sa attention na binibigay nila. Like yung sinabi po ni Sir Lloyd na pag pinapakilala po kami, laging, oy, si Mark, graduate yan ng ganito. Si Marisa, magna cum laude yan. Pagdating sa akin, si Mike, skip ka agad sa bunso. Si JR, gwapo yan, talented. Yun. Gwapo. So, Hindi ba nakikita yun? Matanong ko lang, Mike, anong ginagawa ng kuya mo ngayon? sa ngayon, meron siyang business na binili ni AirPods para sa Para sa kanya. Oo, aray naman. Ay, si ate, magna cum laude. Si ate, medyo okay na mami ni ate. Pero okay siya. Ano? Sa PAL siya nag-work. Sa ngayon. para siya So- si Bunso.
Si Bunso, ka-graduate lang. May Pero- kotse siya agad nung Ha? ganyan. So parang ako, teka lang, mas una akong gumraduate sa'yo, ako nagtatrabaho na ako, mas kailangan ko yata ng kotse. Kaya mo na, Mike, how did you Loko. fare in your academics? Okay naman. Actually, nung una kasi, nung sinabi ko po sa inyo, nagpaka-distant ako. Medyo nagpa-flank ako ng konti. Nagloko ka. Oo, andun ako. Pero pagdating ko ng college, nag-take ako ng writing, ng write. Kasi doon ko minsan dinidwell yung yung Sama mo na Oy, sama na loob. Ay, pinapalo ba kayo ng mga magulang niyo noon? Or Yep. napapansin mo na parang pag ikaw medyo sumasakit yung palo? Or mas madalas kang Masyado. napaparusahan. O hindi ka na naman. talaga pinapansin?